Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. So ang pag-uusapan na tatalakayin natin ngayon sa update na to mga kakimpaw yung tungkol nga po sa ginawang sakripisyo ni Chinita Princess na laman po ngayon ng social media. Ano nga ba talaga yung ginawa niyang sakripisyo for Paolo Avellino? Pag-uusapan natin yan. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Latin Home Hunter. Sabi niya dito, Miss Joy, salamat naman. Ang sa amin lang naman ay safe lang si Kim, pero kung kasama niya naman si husband niya, ay di panatag na kami nakasama niya si Paulo. Kim po forever, God bless you both, and take care always. Maraming salamat din sa inyong komento, Lat and Home Hunter. So correct, tama po kayo dyan. Wala tayong dapat isipin. Maging panatag tayo pag wala si Kim Cho sa It's Showtime kasi alam naman natin na walang ibang rason kung bakit wala si Kim Cho dito sa It's Showtime. 'Di ba? Kasi wala naman po siyang ganap sa glam team niya. Kaya nung iisipin natin, kasama siya ni Paulo. Kasi since nung umalis yung Paulo at yung team niya, wala din si Chinita Princess kinabukasan sa It's Showtime. Sabi ko nga po sa inyo, 'di ba, pag wala si Kim Cho sa It's Showtime kinabukasan, alam niyo na po ang kasagutan kung kasama si Kim or hindi. Tapos kinabukasan ulit, wala ulit si Chinita Princess, mga kakimpaw. O 'di ba, napakalinaw po ng mga pangyayari. Kaya sana maging panatag tayo dahil si Kim ay safe na safe. Pagkapiling syempre, si Paulo Avellino. Wala po tayong dapat isipin. Latin Home Hunter, bagkus ay magsaya tayo, magdiwang tayo. Kasi ang gaganda po ng mga nangyayari ngayon kay Kim and Paolo na para bang gusto na po nilang mag-asawa mga kakimpaw. Na para bang gusto na po nilang madaliin ang mga nangyayari, 'di ba? Eh kaso nyo nga artista sila, sikat pa sila ngayon, kaya ang hirap bumitaw sa career nila dito sa showbiz. Pero malay natin, meron na silang mga plano, 'di ba? So maraming salamat po sa inyong komento, Latin Home Hunter. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa update na to at unahin na nga nating pag-usapan. Ito po ang isang write-up sa mundo ng social media. So ito po ipinost na ng isang pahayagan tapos isinalin lamang po ng isang page dito po sa Facebook. Sabi nga dito, aligaga na naman ang Kim Paulandia sa pag-uusisa kung nasaan si Kim Chu sa mga araw na ito. Mas interesado pa ang solids ng Kim Pao na alamin kung kinaray ba ni Paolo Avellino ang nasabing kasintaan sa Taipei, Taiwan kaysa sa 18 ex-Marines sa Senate Blue Ribbon hearing sa panig ni San Alan Peter Cayetano. Nangati na naman ang mga imahinasyon ng Kim Paulandia matapos ngang ibinahagi ni Paula sa kanyang IG Reels ang bagong biling kamera at sinabing para iyon sa kanyang trip. Dahil mala NBI sa paghahanap ng ebidensya ang mga solid, pinagpalagay ng mga itong kasama ni Paolo si Kim para na rin ma-explore ang Taiwan ng magkasintahan. Hula ng mga aligagang Kim Paulandia, ang kawalan ng presensya ni Kim is na noon time show nito kanina ay dahil umano isinama ito ni Paolo sa abroad. Naniniwala ang mga tagahanga ng Kim Pao na kapag may trip abroad ang isa dapat walang iwanan. Lalo na si Paolo na gustong palaging kasama si Kim sa mahabang biyahe. Paborito kunan ng photo at video ni Paolo si Kim base na rin sa mga lumalabas na mga shoots ng aktres sa IG niya. Nakuha pa sa Paris. Gaya ng lagi naming sinasabi hanggat walang resibo o matibay na ebidensya na magkasama nga ang dalawa na natiling chika lang nakasama si Kim sa Taipei trip ni Paulo. So ayan po mga kakimpaw ang isang
write-ups mula po sa isang pahayagan. So, totoo naman kasi mga kakimpaw na pag nawawala si Chinita Princess, ang iniisip po agad kasama po ni Paolo Avellino. Kasi si Paolo po hindi po talaga yan mabubuhay pag wala po sa tabi niya si Chinita Princess. Kung bagay hindi daw po makakakain si Paolo pag wala si Kim Chu. Kasi nung time nga po na laking taping nila sa Cebu during shooting po ng The Alibi, nung may kausap daw si Chinita Princess sa cellphone, inaantay talaga ni Paolo si Chinita Princess bago siya kumain. Hindi po siya kumakain mga kakimpaw. Pagbubuking po yan ni Ma'am Carlina de la Merced dito po sa mundo ng social media at alam ko nabalitaan nyo din po yan. So ganun lang po yun. Hindi makakain si Paolo nang walang Chinita Princess mga kakimpaw. Kung baga, si Chinita Princess na po ang buhay ng isang Paolo Avellino. O, 'di ba? Inlababo po ang lolo nyo mga kakimpaw. Kaya dapat lang po tayong maging panatag sa relasyong meron si Kim and si Paolo. Samantalang talakayin naman natin mga kakimpaw ang tungkol naman dito sa ginawang pagsasakripisyo ni Chinita Princess for Paolo Avellino na pinag-uusapan ngayon sa mundo po ng social media. Ano ba yung ginawang sakripisyo ni Chinita Princess kay Paolo? So, eto po kasi meron tayong nabasa mga kakimpaw. Base po yan sa kanilang obserbasyon sa nangyayari ngayon sa dalawa. Napansin po nila na handa daw pong iwanan talaga ni Kim Chu yung trabaho nito at ang showbiz industry pag-usapang Paolo Avellino na. Handa pong i-give up lahat ni Chinita Princess. Ganyan niya rin po kamahal si Paolo. Sabi nga po ni Ma'am Rowena, nakakabilib nga sila promise. Yung girl, handa pala siyang isakripisyo ang trabaho. Masamahan lang ang minamahal niya. Ganyan po kasi talaga si Chinita Princess mga kakimpaw. Sabi niya, pag nagmamahal daw po siya, 100% binibigay niya po yung pagmamahal na gusto niyang ipakita sa kanyang partner. Para nang sa ganun wala daw po siyang pagsisihan pag iniwanan siya or pag niloko siya. Kasi at least binigay niya po daw lahat mga kakimpaw. Ang sarap magmahal ni Chinita Princess. Sa totoo lang mga kakimpaw, ang sarap niyang mahalin. Ito yung babaeng deserve po ng ultimate happiness. Ito yung babaeng hindi deserve na lokohin at saktan ng mga kalalakihan. Ito yung babaeng papakasalan mo mga kakimpaw. Dadalhin mo sa simbahan, pagsisilibihan mo. Ganyan yung nakikita ko kay Chinita Princess kasi sobrang loyal niya. Sobrang mahal niya talaga si Paulo mga kakimpaw. And yung mga ex niya naman, minahal niya naman talaga yan, 100%. Yan talaga siya mga kakimpaw. Kaya naman si Paulo, talagang ibinabalik niya rin po ito ng sobra-sobra kay Chinita Princess. Kaya ayaw niya na pong mahiwalay kay Kim Chu mga kakimpaw na para bang gusto na po nilang itali ang isa't isa. 'Di ba? Ganun po yung nakikita ko sa nangyayari ngayon. Dapat na po tayo maging panatag mga kakimpaw kasi ang ganda po ng ating mga nababalitaan. May patutunguhan po itong ating kilig. Talagang pananagutan po tayo ni Kim and ni Paula Avellino. So yan po yung ginawang sakripisyo ni Chinita Princess na handa niya palang iwanan lahat para lamang kay Paulo or para lamang sa taong minamahal niya. O 'di ba mga kakimpaw, nakakatuwa 'yun. So paano mga kakimpaw, anong masasabi niya dito syempre? Gusto kong makuha yung inyong opinion ukol dito sa update natin. So paano hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.